Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Biglang nakatanggap si Gerald ng isang text message mula sa kanyang bangko na nagpapahiwatig na ang pera ay dumating na. Napakabilis talaga ng ate niya. Ngunit paano niya gagastusin ang perang ito? Look, kung gagawin niyang investment ang pera, tiyak na malalaman ito ng kanyang pamilya. Siguro hindi ito mapapansin ng kanyang tatay kung may binili siya. Pero ang $150 milyong. Ilan ang mga gamit ang mabibili niya noon? Nakaka-stress talaga ito. Sinampal ni Gerald ang sariling noo at wala na siyang balak maglakad-lakad pa. Sa makatuwid, nagpasya siyang bumalik sa kanyang dormitoryo upang humiga na lamang. 3 araw na ang lumipas at hindi pa nakaisip ng magandang paraan si Gerald para gastusin ang pera. Sa 3 araw na iyon, 3 importanteng bagay ang nangyari. Ang una ay nag-leave si Layla sa eskwelahan dahil sa pilitan siyang hinila palayo ng kanyang ina sa school. Galit na galit si Gerald dahil dito at gusto talaga niyang tulungan si Layla. Aktibidad na inayos ng parehong live platform ng City at naging ambassador pa siya para sa front cover ng live broadcast platform. Sobra talaga siyang sumikat. Ang pangatlong bagay ay plinano ni Zack na i-upgrade ang parehong live broadcast platform ng City para maging isang software para magamit ito ng mga netizen sa buong bansa. Plano rin niya na mag-invest ng karagdagang $30 million bilang paghahanda sa isang pre-platform diversion battle. Ibinigay ni Gerald ang kanyang pag-apruba at agad siyang nag-invest ng pera. Kung tutuusin, ito ang kanyang unang investment sa industriyang ito at talagang gusto ni Gerald na buuin ito at gawin itong sikat sa lalong madaling panahon. Sa oras na ito, nag-iisa si Gerald na kumakain ng agahan sa kafeterya. Naririnig niya ang mga taong katabi niya na walang tigil sa pag-uusap. Hoy! Alam mo bang ibibenta ang Mountain Top Villa ngayon? Ang orihinal na presyo ng villa ay $100 million, pero ang presyo ng villa ay umakyat na sa $110 million na ngayon. Ngayon ang araw ng exhibition pero sino ang bibili ng isang bahay na nagkakahalaga ng $110 million? Hindi ayon isang investment. Pero sa palagay ko, ang Mountain Top Villa ay talagang nagkakahalaga ng $110 million. Nakita ko ang ilan sa mga larawan nito na nasa internet. Pita! Ang villa ay sobrang luxurious. Kung nakatira ka sa villa, pakiramdam mo ay nakatira ka sa isang palasyo sa langit. Kaya sinasabi ng mga tao na ito ay isang villa pero sa totoo lang, sa palagay ko ito ay isang atraksyon lamang ng mga turista. Ito ay dahil ang presyo ng mga tiket para makasama sa exhibition ay nagkakahalaga ng ilang libong dolyar. Bukod pa dito, nililimitahan pa nila ang bilang ng mga tao. Diamond. Masyadong malupit yon. Nakinig si Gerald habang ang mga tao na kumakain sa kabilang mesa ay nagpatuloy sa pag-uusap at pagtalakay sa isa't isa. Sa oras na ito, biglang naalala ni Gerald na nangako na siya na pupunta at sasama kay Joel sa exhibition para sa Mountain Top Villa ngayon. Sa oras na ito, biglang tumunog ang cellphone ni Gerald. Ito ay natural na isang tawag mula kay Joel. Bro, pupunta ako at susunduin kita ngayon para makapunta tayo at makilahok sa exhibition para sa Mountain Top Villa ng magkasama. Nasa akin na ang entrance ticket mo. Sabi ni Joel habang tumatawa. Hindi mo na ako kailangang sunduin. Alam ko ang address para sa Mountain Top Villa. Pupunta ako doon ng mag-isa. Pwede mong ibigay sa akin ang aking entrance ticket pagdating ko mamaya. Ay! Okay, kung ito pupunta ka dito ng naka-VIP, maging daanan ng VIP pagkatapos. Wala akong problema dito. Sige. Magpapasya ako kung gusto kong bilhin ito pagkatapos kong tingnan ito. Kung ito ay talagang maganda, plano ko na rin naman na bumili ng isang villa sa Mountain Top Villa. Hihe. Sige. Pupunta ako doon pagkatapos kong kumain. Binaba ni Gerald ang tawagan nila ni Joel. Ang bata na ito ay pinipilit pa rin siyang bumili ng villa. Hindi makabubuting panatilihin siyang naghihintay. Sa makatuwid, mabilis na tinawagan ni Gerald si Harper para sabihin na alis siya. Pagkatapos nito, dali-dali niyang inalis ang egg fried rice sa kanyang plato bago siya tumayo. Doon lamang niya napansin na walang gumagalaw sa kafeterya at lahat ay nakatingin sa kanya nang may pagtataka. Pagkatayo ni Gerald, napagtanto niya na maraming tao sa kafeterya ang lahat na nakatingin sa kanya. Ito ay lalo na para sa mga lalaki at babae na tinatalakay at pinag-uusapan kanina ang tungkol sa Mountain Top Villa.
Siguro sobrang nakuha ni Gerald ang atensyon nila dahil sa kanyang tawag kanina at nakalimutan niya kung nasaan siya nang nakikipag-chat siya kay Yoel. Sa makatuwid, namangha at nagulat ang mga tao sa mga salitang sinabi niya kanina. Puffed! May nagbasag ng katahimikan nang tumawa ang isang tao. Pita! Nakakatawa ang lalaking ito. Gusto niyang pumunta at tingnan ang Mountaintop Villa. Hahaha! Posible ba na ang pressure sa pagkuha ng trabaho ay ginagawang baliw ang mga tao? Ano? Sinabi pa niya na siya ay magiging isang VIP guest. Hahaha! Lumuhod tayo para salubungin siya. Hahaha! Bobo! Nagsimulang tumawa ang lahat. Ang ilang mga tao ay nagsimulang asarin si Gerald hanggang sa minaliit na siya ng mga ito. Pasimpleng pinahid ni Gerald ang kanyang bibig bago niya iniling ang kanyang ulo habang may isang malaswang ngiti sa kanyang mukha. Sa katunayan, wala siyang paraan upang ipaliwanag ang kanyang sarili sa sitwasyong ito. Pagkaalis sa gate ng paaralan, tumawag si Gerald ng taxi bago siya makarating sa paanan ng Mountaintop Villa kung saan naroon ang eksibisyon. Sa entrance, napapaligiran ito ng mga mararangyang kotse. Patuloy na napakalakas at mahalagang mga figura na naglalakad papasok at palabas. Kitang-kita ni Gerald ang dalawang daanan na papasok sa loob habang nakatayo siya sa pasukan. Ang isa ay ang daanan ng VIP at ang isa ay isang ordinaryong daanan ng customer. Siyempre, sa madaling salita, ang ordinaryong mga customer dito ay extraordinary din. Asan si Yoel? Hindi ba sinabi niya na hihintayin niya ako sa harap ng pasukan ng daanan ng VIP? Hindi makita ni Gerald si Yoel. Mayroon bang ibang pasukan sa daanan ng VIP? Saglit na napaisip si Gerald sa kanyang sarili bago itinaas ang kanyang paa upang maglakad papasok sa hall ng eksibisyon. Gerald! Sa sandaling ito, isang nagulat na babaeng boses ang tumunog mula sa likuran niya. Lumingon si Gerald at nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng itim na uniforme. Siya ay may napakahusay na figura at napakagandang hitsura. Hindi mapigilan ni Gerald na mapahinto sa isang lugar. Cousin Rita. Hindi ba ito ang pangalawang pinsan ni Mila na si Rita? Siya ang sumusubok na pahirapan si Gerald noong birthday banquet party ng lola ni Mila. Naalala ni Gerald na si Rita ay may komplikadong ekspresyon sa kanyang mukha nang sa wakas ay nalaman niyang pagmamay-ari ni Gerald ang Lamborghini. Pagkatapos ng pangyayaring ito, naisip ni Gerald na hindi na niya muling makakasalubong si Rita sa lalong madaling panahon. Bukod pa dito, hindi pa tiyak ang nangyari kay Mila. Kapwa sila nagkikita lamang paminsan-minsan para kumain ng magkasama sa nakaraang 2 araw. Gayunpaman, hindi talaga inaasahan ni Gerald na makikita niya muli si Rita, ilang araw lamang ang nakalipas. Bukod pa dito, mayroon ding isang badge sa harap ng dibdib ni Rita, Design Director Rita. Pita! Si Rita ang nagdisenyo ng Mountaintop Villa. Alam niya na si Rita ay napakakamangha-mangha, napakatalino sa pag-aaral at sobrang manhid at mayabang. Gayunpaman, talagang hindi niya inaasahan na si Rita ay napakahusay. Ilang taon na siya? 25 years old pa lamang siya. Tila masaya ang ekspresyon ni Gerald, mahinang ngumiti si Rita bago niya sinabi. He! Ngayon ang araw ng eksibisyon para sa Mountaintop Villa. Anong ginagawa mo dito? Narito ako para. Huwag mong sabihin sa akin na nandito ka para sumama sa eksibisyon. Pwede mo lamang tingnan ito. Sa totoo lang masasabi ko sa iyo na hindi mo kakayaning bilhin ang villa na ito. Alam ko na nanalo ka ng ilang 10 milyong dolyar sa loto at bumili ka ng isang mamahaling sports car para sa iyong sarili. Pero hindi mo dapat isipin ang tungkol sa pagbili ng villa na ito. Hindi ko alam kung magkano ang iyong natitirang pera pero kung interesado kang bumili ng bahay, pwede akong magrekomenda ng ilang mga ibinibentang bahay na may mga regular na presyo para sayo. Inayos ni Rita ang frame ng kanyang salamin at malamig na nagsalita bago pa matapos ang sinasabi ni Gerald. Talagang nabigla si Rita nang makita niya ang luxurious sports car na nagkakahalaga ng $3 million noong nakaraang panahon. Noon pa man ay iniisip niya kung maaring si Gerald ito. Bilang isang resulta, hindi pala siya si Mark Crawford. Si Gerald ay isang nakakaawa lamang na tao na nanalo sa loto. Nanghingi pa siya ng tawad kay Gerald noong araw na iyon dahil lang sa kanya. Ngayon na naisip niya ito, naramdaman niya na talaga siyang naging katawa-tawa. Sa araw na iyon, naisip niya ring makipagkompetensya sa pinsan niyang kapatid para makuha ang pabor ni Gerald. Yak! Yak! Yak!
Parang gusto niyang magsuka. Gusto ko lang tumingin. Ramdam na ramdam ni Gerald ang galit sa mga salita ni Rita at talagang ayaw niyang makapasok sa anumang kaguluhan kay Rita. Kaya simple lamang ang sagot ni Gerald. Mabuti na ganito ang nasa isip mo. Bukod pa doon, Gerald, dahil ikaw ang boyfriend ng aking kapatid, kailangan kong ipaalala sa'yo na hindi mo dapat ikumpara ang iyong sarili sa mga mayayamang tagapagmana. Ang mga pamilya ng mayayamang tagapagmana ay may mas maraming pera at assets kumpara sa'yo. Ano ka naman? Tamad ka lang at winawaldas mo lang ang pera mo. Siguro ginastos mo ang lahat ng iyong pera. Sa totoo lang, batay sa kakayahan mo, hindi ako naniniwala na masusuportahan mo ang aking kapatid. Si Rita ay mayabang pa rin tulad ng dati. Gerald, kamangha-mangha ka talaga. Nanalo ka ng ilang milyong dolyar at nagmamaneho ka ng isang $3 million na Lamborghini. Matapos malaman ang ilang impormasyon, may isip lamang ni Rita na talagang bubo o sira ang utak ni Gerald. Wala na siyang nararamdaman o emosyon para sa kanya. Sa makatuwid, agad na pinagsabihan at pinagalitan niya si Gerald sa pagkikita nila. Gusto niyang gumanti kay Gerald sa huling pagkakataon. Rita, ito ba ang bayaw na binanggit mo? Ang bumili ng isang Lamborghini matapos manalo sa loto. Gwapo siya pero bakit ganito siya kumilos? Pero pansin ko na medyo mahiyain siya. Naisip ko na hindi siya dapat pumunta sa ganitong uri ng malaking kaganapan at napakarami pa ng mga tao na nandito, tama ba? Naku, hindi natin siya masisisi. Ang ganitong uri ng probinsyano na matagal nang mahirap ay may kaunting kaalaman pero biglang nagkaroon ng napakaraming pera. Kaya hindi may iwasan para sa kanya na magkaroon ng Novio Ricci mentality. Tama? Magsisisi lang siya kapag nagastos niya na lahat ng pera niya. Huli na ang lahat sa oras na iyon. Kaysa mag-isip ng mga paraan para mapagbuti ang kanyang sarili, talagang gumagastos siya ng libu-libong dolyar para makabili lamang ng isang tiket para makasama sa isang napakahusay na kaganapan. Mayroong 2 babae at isang lalaki na nakatayo sa likuran ni Rita sa oras na ito. Ang ganda talaga ng 2 babae at talagang katumbas ng kagandahan nila si Rita. Bukod pa dito, napakagwapo din ng lalaki at mukhang mayaman siyang tagapamana. Ang ilan sa kanila ay halos nasa parehong edad at mukhang sila ay may edad na 25 o 26 years old. Nang makita ng ilang tao si Rita na napakasama kay Gerald, nagsimula na rin silang magsalita ng masasamang mga bagay kay Gerald nang walang pag-aatubili. Medyo napahiya si Rita dahil dito. Gerald, gumastos ka ba ng libu-libong dolyar para makabili muli ng tiket? Asan si Mila? Alam ba niya ang tungkol dito? Malamig na tanong ni Rita. Alam niya ang tungkol dito. Sabay pa kaming nag-dinner kagabi. Pero hindi ayaw niyang pumunta dito ngayon. Para naman sa entrance ticket, hindi ko pa ito nabibili. Nagsasabi siya ng totoo. Madalas kumain si Gerald kasama si Mila sa nagdaang 2 araw, at gusto talaga niyang makasama si Mila at magsaya. Gayunpaman, hindi maaring sumama si Mila sa kanya dahil pakiramdam niya na hindi siya komportable dahil meron siyang regla. Oh my God! Kinakabahan talaga ako sa mga taong kagaya mo. Sa katunayan, gusto talaga ni Rita na pagalitan si Gerald. Gayunpaman, gaano man kapathetic si Gerald, siya pa rin ang boyfriend ni Mila. Hindi naman niya papahiyain si Mila, di ba? Sa makatuwid, pilit na tiniis at pinigilan ni Rita ang kanyang galit. Sa oras na ito, nakita niya na si Gerald ay paulit-ulit pa rin sa pagpunta sa eksibisyon. Sa makatuwid, maaari lamang niyang sabihin ang, maswerte ka na nakasalubong mo ako ngayon. Mayroon akong ilang entrance ticket na nakapangalan sa akin. Bilang karagdagan sa aking mga kaibigan, pwede kong ibigay sa iyo ang isa. Pwede kang pumunta sa exhibit hall kasama ang aking mga kaibigan. Tandaan mo na huwag magsabi ng kalokohan pagpasok mo. Payo ni Rita bago niya irritable na itinapon ang isa sa mga entrance ticket kay Gerald. Bilang design director, natural na mayroon siyang kaunting entrance ticket na nakapangalan sa kanya. Daon, Nila, at Samuel, ako ang magbibigay ng introduction ng Mountain Top Villa kapag pumasok tayo mamaya. Kaya isama niyo siya. Wala naman siyang alam. Sabi ni Rita. Pero kailangan kong makipagkita sa ilang mga kaibigan ko mula sa business community mamaya. Kung isasama ko siya, sige na nga. Sasabihin ko lang sa kanya na maghanap ng pwesto para maupuan mamaya. Naramdaman ni Samuel na sa mahirap na posisyon siya. Kung alam niya na mangyayari ito, bumili na lang sana siya ng isang tiket.
Kung tutuusin, ang ilang libong dolyar para sa isang entrance ticket ay isang maliit na bagay lamang sa kanya. Gayunpaman, bakit siya mag-aalala na gumastos ng anumang karagdagang pera kung pwede naman siyang umasa sa kanyang relasyon kay Rita? Ngayon, talagang nakakahiya para sa kanya na magdala ng isang loser na tulad ni Gerald. Gayunpaman, pumayag pa rin siya dito. Samuel, sino ang kikitain mo mamaya? Pwede mo rin ba kaming isama? Pwede mo ba kaming ipakilala sa kanila? Si Dawn at Nila ay talagang napakagandang babae. Pareho sa kanila ang kusang loob na nanatili sa tabi ni Samuel dahil intensyon nilang gumawa ng hakbang upang mapalapit sa kanya. Saiji. Isama muna natin siya sa atin. Hay! Pagkatapos magbuntong hininga, naghanda na ang lahat na pumasok sa loob. Hindi inaasahan ni Gerald na magkakaroon ng malaking kahit na nandito lang siya para tumingin-tingin. Gayunpaman, dahil sinabihan na siya ni Rita na pumasok kasama si Dawn at ang iba pa, naramdaman ni Gerald na hindi mabuti para sa kanya na tanggihan ng direkta ang alok nito. Sa makatuwid, kumuha siya ng entrance ticket bago siya lumakad patungo sa pasukan ng VIP. Pita! Baliw ka ba? Bumalik ka dito. Nang makita ni Rita si Gerald na naglalakad papunta sa pasukan ng VIP, hindi niya maiwasang sigawan siya. VIP entrance iyon, kung saan ay espesyal na inihanda para sa pinakamayamang mga lalaki mula sa lahat ng iba't ibang mga lungsod sa city ng Sunidale. Baliw ka na ba? Nabalisa din si Dawn at diretsahan siyang nagalit kay Gerald. Oh? Hindi kayo dadaan dito? Tanong ni Gerald habang umiling siya dahil wala siyang magawa. Gerald, baliw ka ba? Parang nag-aaral ka sa kolehiyo ng 3 taon para lang sa wala. Huwag ka nang malito. Bilisan mo at sundan sila Samuel, Dawn at ang iba pa sa eksibisyon. Grabe! Hindi ko talaga alam kung paano naging interesado ang aking kapatid sa isang loser na tulad mo. Iritabling sagot ni Rita. Wala nang may gustong magpatuloy sa pakikipag-usap tungkol sa bagay na ito. Kung tutuusin, napahiya na din si Gerald sa oras na ito. Sa makatuwid, wala siyang nagawa kundi ibaliwala si Yol at sinundan niya si Samuel at ang iba pa sa eksibisyon. Ang VIP na daanan at ang ordinaryong daanan ay may iba't ibang mga seating position. Ang mga pumasok mula sa daanan ng VIP ay nakaupo sa harap na hilera ng exhibit hall. At ang mga pumasok mula sa ordinaryong daanan, tulad ni Gerald, ay maaari lamang makaupo sa likuran ng hall. Samuel, ikaw ba yan? Kumusta ka? Kumusta ang tatay mo? Uncle Light, nandito ka rin pala. Okay lang kami. Okay kaming lahat. Madalas na iniisip ka ng tatay ko. Pagpasok pa lang ni Samuel sa hall, nakita niya ang ilan sa kanyang mga kakilala. Pumasok din ang isang nasa middle-aged na lalaki para batiin siya. Nga pala Samuel, kasama mo ba ang dalawang magandang ito? Alin sa mga ito ang iyong girlfriend? Mga kaklase ko sila. Wala pa akong girlfriend, Uncle Light. Sagot ni Samuel habang nakangiti. Sa kabilang banda, kinakaway din niya ang kanyang kamay para batiin ang ibang mga tao na pamilyar sa kanya. Sa katunayan, pakiramdam niya na medyo mayabang siya dahil kilala niya ang maraming mga tao at palagay niya na siya ay isang kagalang-galang na tao. Kumusta, Mariette Light? Nabasa ko ang iyong introduction sa Mayberry Economic Times. Sinabi ni Dawn ang isang napakamarangal habang inaayos niya ang kanyang buhok sa isang parang ladi. Wala lang iyon. Siya nga pala, Samuel, bilang isang tiyuhin, sasabihin ko sa iyo na ang pag-aasawa ang pinakamahalagang bagay at pangunahing prioridad sa buhay. Kaya, hindi mo dapat palampasin ang ilang napakahalagang tao. Kung hindi man, tiyak na pagsisisihan mo ito. Pagkatapos nito, nakipagkamay si Wyatt kina Dawn at Nila. Si Wyatt ay may ilang chain supply ng kitchen at bathroom supply. Hindi siya dapat maliitin dahil talagang malaki ang kanyang negosyo. Uncle Light, tatandaan ko lahat ng sinabi mo. Nga pala, hindi mo ba kasama si Melanie ngayon? Ang aking anak na babae. Nakita niya ang ilan sa kanyang mga kaklase mula sa Sunidale University kaya bumisita siya upang para makasama sila. Nasa pangatlong taon na rin siya sa universidad pero ganun pa rin siya ka-reckless. Nag-aalala talaga ako sa kanya. Gusto ko talaga maghanap ng mabuting boyfriend para sa kanya. Uy! Nakabalik na siya. Sagot ni Wyatt habang nakangiti. Melanie, kamustahin ang iyong guwapong kaibigan na si Samuel, at ang kanyang dalawang magagandang kaibigan. Kumusta, Brother Samuel? Hello, mga magaganda.
Sinalubong sila ni Melanie na may ngiti sa kanyang labi. Napakatangkad niya at ang kanyang buhok ay nakatali sa isang nakapusod. Nakasuot siya ng napakamahal na sports attire. Mukha siyang napakaganda at sexy. Sa oras na ito, itinuon ni Melanie ang tingin niya kay Gerald na sumusunod sa likuran ni Samuel. Nakita niya na si Gerald ay may hindi gaanong maayos na damit at hindi siya masyadong nakabihis ng maayos. Kumunot ang noo ni Melanie ngunit sinabi pa rin niya, "Hello." "Oh? Hindi ko siya napansin." "Siya si?" Nag-react din si Wyatt at nagtanong kaagad. Uncle Light, ang pangalan niya ay Gerald. Binilinan ako ni Director Rita na dalhin siya sa loob para tumingin siya sa paligid at makakuha ng ilang mga views. Galing siya sa isang maliit na lugar at hindi pa siya nakakakita ng ganitong kaganapan. Hindi mapigilan ni Samuel na mapakamot sa kanyang ulo. Nakakahiya ito. Bakit kinailangan niyang isama ang ganitong uri ng tao? Si Gerald ay pinagtawanan ni Samuel. Gayunpaman, nang makita niya si Wyatt na nakatingin sa kanya habang nakataas ang kanyang kamay, naisip ni Gerald na gusto niyang batiin siya at makipagkamay. Sa makatuwid, naisip ni Gerald na magiging bastos para sa kanya na hindi ibalik ang pagbati. Tumango si Gerald habang nakangiti sa kanya bago niya itinaas ang kanyang kamay. Hindi niya inaasahan ang lahat ng ito. "Well, Samuel, makakasama mo si Uncle Light ngayon. Halika at umupo sa tabi ko." Hindi inaasahan, direktang inalis ni Wyatt ang kanyang tingin kay Gerald bago niya itinaas ang kanyang kamay upang hilahin ang braso ni Samuel habang hinihiling niya kay Samuel na lumapit at umupo sa tabi niya. Hindi niya pinansin si Gerald. Iniwan niya ang kamay ni Gerald na nakabitin sa hangin. Nakakahiya talaga. Halatang nawalan din ng interes si Melanie kay Gerald at simpleng umupo siya sa kabilang panig ni Wyatt. "Puff! Nakakahiya ka talaga. Bakit hindi mo ibinaba ang iyong kamay? Bakit hindi mo naisip kung sino si Merlite? Bakit siya makikipagkamay sa isang taong walang pangalan o katayuan na tulad mo? Talaga bang naiisip mo na ikaw ay tulad ni Samuel at respeto ka rin ng mga tao?" Biglang napatahimik si Dawn. "Tama yan. Pero Dawn, mayroong isang kasabihan. Ang isang tao na pangit ang ugali o walang klas ay hindi magkakaroon ng maayos na ugali o klas. Gaano man sila kayaman, hindi na sila magkakaroon ng anumang klas. Tingnan mo lang si Samuel. Hindi lamang siya mayaman sa bahay nila, ngunit mayroon din siyang napakahusay na ugali at klase. Tingnan mo naman si Gerald. Nanalo siya sa loto pero wala naman siyang kwenta." Napatingin si nila kay Gerald at tuluyan siyang napatahimik habang umiiling. Kung hindi kilala ng isang tao ang kanyang sarili, ano ang pagkakaiba niya mula sa isang bangkay? Pareho nilang iniisip ito. Sa katunayan, si Gerald ay may nararamdaman na bigat sa kanyang dibdib ngayon. Talagang hindi siya komportable na minamaliit siya sa kabila ng pagpapakita ng mabuting hangarin. Gayunpaman, nagpasya siyang umupo na muna. Sabihin lang nila kung ano ang gusto nila. Naupo si Gerald. Siyempre, nakaupo siya sa likuran. Sa oras na ito, lumingon si Melanie. Nang makita niyang nakaupo si Gerald sa likuran niya, bigla napakunot ang kanyang mga kilay. Pagkatapos nito, tumayo siya bago siya naglakad patungo kay Samuel at ngumiti bago niya sinabi, "Brother Samuel, pwede ba tayong magpalitan ng upuan?" Bakit gusto mong makipagpalitan ng upuan? Hindi ba okay na si Gerald ay nakaupo sa likuran mo? "Oh? Ayoko siya. Makipagpalitan ka ng upuan sa akin." "Oh, Sage. Kahit na si Gerald ay nagmula sa isang maliit na lugar, siya ay talagang isang malinis at disenteng tao. Okay lang. Ayaw ko. Alam mo na ako ay isang clean freak kaya hindi ko gustong makasama ang ganitong uri ng tao. Pakiusap. Makipagpalitan ka sa akin." Si Melanie ay nagpatuloy sa pagmamakaawa at tila ba parang iiyak na siya. "Okay, Samuel, bakit hindi ka nalang makipagpalitan ng pwesto kay Melanie? May sasabihin din ako sa'yo. Ang mga tao ay madaling maimpluwensyahan ng kanilang paligid at sa mga taong nakakasama nila. Hindi ka dapat makisama sa mga kaduda-duda at malihim na taong ito. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa'yo dati? Magiging mataas at mas malayo ang mararating mo sa buhay sa pamagitan ng pakikisama sa mga makapangyarihan at maimpluwensyang tao." Malamig na sumagot si Wyatt sa oras na ito. Ang dalawang pamilya ay kaibigan ng kanilang pamilya. Bukod dito, laging may prangka na ugali si Wyatt.
Napakahigpit din niya pagdating sa pagtuturo sa nakababatang henerasyon. Tahimik lamang na tumango si Samuel bilang sagot. Nang marinig ni Gerald ang mga salitang ito, galit na galit siya at namutla kaagad ang kanyang mukha. Kahit na siya ay walang kabuluhan, dapat pa rin magkaroon si Wyatt ng kahit konting respeto para sa isang taong ngayon pa lang niya nakilala. Ano ang ibig niyang sabihin sa kaduda-dudang at malihim na mga tao? Siya ba ay isang nagduda at malihim na tao dahil hindi siya mukhang mayaman tulad ni Samuel? Biglang nagtawanan sila Dawn at nila. Tahimik silang nakikinig habang binibigyan ni Wyatt si Samuel ng mga payo. Naramdaman nila na ang mga salita ng matagumpay na negosyanteng ito ay tiyak na magiging malaking tulong sa kanila sa buhay. Sa oras na ito, mas maraming tao ang pumasok sa exhibition hall. Isang magandang hostess ang nakatayo sa mataas na platform ng exhibition habang kinokontrol niya ang venue at sinubukang pakalmahin ang lahat. Ladies and gentlemen, maligayang pagdating sa seremonya ng exhibition ng unang paglulunsad ng Mountaintop Villa. Bago magsimula ang opisyal na opening ceremony, magbigay tayo ng isang mainit na palakpakan para malugod na kilalanin ang mga panauhin mula sa lalawigan ng Sunidale. Tanggapin natin ang nagtatag ng Holden Group, ang pinakamayamang tao sa County State, si Sir Howard Holden, at ang batang lord na si Mayol Holden. Great! Ang ama at anak na mula sa pamilya Holden ay parehong nandito. Bay sa spending habit ng batang Panginoon, sa palagay mo mabibili ng Holden Group ang $120 million na villa? Impossible yun. Kahit na may pera sila, ang kumpanya ay magkakaroon ng malalaking kakumpetensya. Kung gusto nilang makipagkompetensya sa isa't isa, kakailanganin nilang ubusin ang napakaraming pera. Sino ang magkakaroon ng $120 million para makabili lamang ng bahay? Alam mo bang sa oras na magsimula ang kompetisyon, kahit ang halaga na $150 ang magtutukoy sa kalalabasan ng dalawang malalaking grupo, tama ba? Tama yan. Imposibleng bilhin ng pamilyang Holden ang villa. Kasalukuyan na sila ang pinakamayamang pamilya sa County State, ngunit marami ring iba pang mga makapangyarihang kumpanya sa County State. Madali nilang magagamit ang $120 million na ito upang labanan ang isang mahusay na defense war. Ang crowd ng mga tao ay nagpatuloy na tinatalakay ang bagay na ito sa kanilang sarili. Si Yoel at ang kanyang ama ay naglakad sa exhibition, kasunod ang mga talakayan ng mga tao. Gayunpaman, may halatang marka ng palad sa mukha ni Yoel. Para bang may sumampal sa kanya. Likas na alam ni Gerald na ang ama niya ang sumampal sa kanya. Pero bakit? Ito ay maaaring dahil nagpadala ng isang text message si Gerald kay Yoel kanina na nagsasabwalo na hindi niya makita si Yoel kahit saan at iyon ang dahilan kung bakit nakapasok na siya sa exhibition sa iba na hindi hinihintay siya. Sa madaling salita, si Yoel ay nasampal dahil sa kanya. Kasabay nito, itinaas din ni Yoel ang kanyang ulo para hanapin si Gerald sa exhibit hall. Gayunpaman, sa oras na ito, mayroong 2 hanggang 300 mga tao sa hall at hindi ganoong kadali na makahanap ng isang tao. Kung sa bagay, si Gerald ay hinaharangan ni Samuel sa oras na ito. Next, gusto kong magbigay ng isang maligayang pagbati sa pagdating ng isang VIP sa exhibition na ito, at isa siya sa kinatawan ng Mayberry Commercial Street. Si Zach Lyle. DMet. Nandito din si Merlyle. Iniisip ba ni Merlyle na bumili ng villa? Sa palagay ko mangyayari iyon. Kung tutuusin, si Merlyle ay wala ring katunggali sa Mayberry City. Ang crowd ng mga tao ay nagpatuloy sa pagtalakay sa kanilang sarili. Imposibleng bumili si Merlyle ng villa. Alam mo ba ang dahilan kung bakit, Samuel? Ha? Impossible ayon, Uncle Light. Si Merlyle ang pinakamayamang tao sa Mayberry City. Kaya sigurado ako na may kakayahan siyang bilhin ito. Laking gulat ni Samuel. He! Mali ka. Noon, si Merlyle ay talagang may napakayaman. Pero, nakatanggap ako ng balita na si Merlyle ay tinanggal na sa Mayberry Commercial Street. Ibang tao na ang hawak sa Mayberry Commercial Street sa hinaharap. Kahit na inilipat na si Merlyle, kinuha siya pa rin siya ni Mark Crawford. Kaya, sa oras na ito, kahit na mayaman siya at kaya niyang bilhin ang villa, hindi niya ito bibilhin. Ah! Si Merlyle ay inilipat na. Kinuha pa rin siya ni Mark Crawford sa kanyang tabi. Kaya sigurado na pipigilan niya ang kanyang sarili ng kaunti. Patuloy na tumango si Samuel, pinapahiwatig na naintindihan niya ang sinasabi ni Wyatt. Brother Samuel, Papa, ano ang pinag-uusapan niyong dalawa? Sino si Mark Crawford? Bakit hindi mo siya nabanggit sa akin dati?
Tanong ni Melanie na nag-usisa sa usapan nila kanina pa. Napansin niya na si Mer Crawford ay nakakahanga at makapangyarihan habang pinapakinggan niya ang kanilang pag-uusap. Si Mer Crawford ang nagmamay-ari ng buong Mayberry Commercial Street. Parehong natigilan sina Dawn at nila. Hindi pa nila alam ang ganitong uri ng impormasyon at likas na naging interesado sila sa bagay na ito. Siyempre, hindi ko pa nasasabi sa iyo ang tungkol dito. Ito ay dahil nalaman ko lang ang katotohanan ito kahapon. Ang ilan sa aking mga kaibigan ko ang nagsabi sa akin tungkol sa kwento ni Mer Crawford. Siyempre, si Zack ay nakakahanga rin at makapangyarihan siyang tao, pero nagtatrabaho lamang siya para kay Mer Crawford. Ang buong Mayberry Commercial Street ay pagmamay-ari ni Mer Crawford. Oh my God! Oh my God! Damn it! Nabigla sila Melanie, Dawn at nila. Bukod pa doon, narinig mo na ba ang tungkol kay Yul dati? Tanong ni Wyatt habang pilit siyang ngumiti. Oo naman, kilala ko si Yul. Siya ay isang nangungunang mayaman na tagapagmana. Siya ay may isang garahe para sa lahat ng kanyang mga sports car. Siya rin ang naging host ng party para sa lahat ng mayamang tagapagmana noong nakaraan. Sabi ni Melanie. Paano niya nalaman ang lahat ng ito? Ito ay dahil naimbitahan din si Melanie sa party na iyon. Gayunpaman, nagkataon na nagkaroon siya ng regla sa araw na iyon kaya hindi siya nakapunta dahil sa sobrang sakit. Ito ay isang napakalaking panghihinayang para sa kanya dahil walang gaanong mga babae ang hindi sumasamba kay Yul. Hey! Si Yul ang god brother ni Mer Crawford. Ang pamilyang Holden ay malapit din sa pamilyang Crawford. Iyon ang dahilan kung bakit sila umangat ng labis at sila ang naging pinakamayamang pamilya sa County State sa loob lang ng ilang taon. Bumungad ang bibig ni Samuel at ang iba pa sa gulat. Hindi inaasahan, maraming palang background story sa likod nito. Sa oras na ito, sa wakas ay dumating na ang lahat ng mga guests. Ipinakilala muli ng host si Rita sa crowd ng mga tao. Pagkatapos nito, hiniling niya kay Rita na ipakita ang Mountain Top Villa sa lahat. Bagaman matagal na pinipigilan ni Gerald ang kanyang galit, hindi pa nagkaroon ng pagkakataon na nawalan siya ng kontrol. Nang makita niya si Rita na pinapakita ang villa, tumingin siya sa background na screen. Isang sulong sulyap lamang. At nabighani din si Gerald. Ang Mountain Top Villa ay itinayo sa bundok, diretso sa mga ulap at talagang parang isang palasyo sa langit. Ito ay sobrang luxurious. Sa katunayan, talagang naantig si Gerald. Ang $120 million ay talagang napakataas na presyo. Kung nangyari man ito noon, kahit na nagmamay-ari si Gerald ng maraming mga assets, hindi gagastos si Gerald ng $120 million upang makabili lamang ng isang bahay, kahit na naantig ang puso niya sa itsura nito. Gayunpaman, iba na ito ngayon. Binigyan siya ng kanyang kapatid ng $150 million at gusto niyang gastusin ito ni Gerald sa loob ng 7 araw. Nag-alala siya dahil hindi niya alam kung paano niya dapat gastusin ang pera na ito. Hindi ba ito isang pagkakataon na ipinadala ng Diyos? Magagawa niyang pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Noong lalo niya itong tiningnan, lalong na-excite si Gerald. Inabot ng 2 buong oras para sabihin ang lahat ng impormasyon tungkol sa buong villa. Gusto itong bilhin ng lahat ng tao na nadoon. Ngunit walang nangahas na bilhin ito. Sobrang nasiyahan si Rita sa ekspresyon ng lahat at ngumiti siya nang sinabi niya. Ang Mountain Top Villa ay nagkakahalaga ng $120 million. May tao ba dito na gustong bilhin ito? Tanong ni Rita habang banayad siyang ngumiti. Ayoko nga. Sa oras na ito, isang matandang amo ang tumayo at sumigaw bago siya mabilis na naupo. Ang lahat ng naroroon ay nagsimulang tumawa ng malakas. Nagsimula ring tumawa si Zack sa eksena na iyon. Palaging may ilang mga boss na gustong magbiro ng ganito. Nagpatuloy si Rita sa pagsasalita, Gentlemen, hindi auction ang villa na ito. Ito ay ibebenta first come first serve. Sino man ang may kayang magbayad ng $120 million, ang magmamay-ari ng villa na ito. Hahaha. Walang talagang bibili. Sagot ni Samuel habang nakangiti. Pilit nang umiti si Wyatt. Sinabi ko na sayo na hanggat ang tao ay isang matalinong negosyante, hindi niya sasayangin ang $120 million sa villa, maliban na lang kung gusto ko itong bilhin. Bago pa matapos ang pagsasalita ni Wyatt, nakarinig siya ng isang tinig na hindi gaanong malakas ngunit malakas pa rin para marinig ng lahat ng panauhin na nandoon ang kanyang mga salita. Ha? Binalot ng pagdududa ang buong paligid.
Lahat ay nakatingin sa gilid kung saan nanggaling ang boses. Napatulala din sina Wyatt at Samuel nang mapalingon sila upang tingnan ang tao. Ito ay dahil ang taong sumigaw ng pangungusap na ito ay walang iba kundi ang probinsyano na dinala ni Samuel. Si Gerald ang nagsabi nito. Damn it! Gerald, baliw ka ba? Bakit ang kapal ng mukha mo na sumigaw at magyabang? Alam mo ba kung ano ang mangyayari kung sinabi mo na bibilin mo ang bila? May sapat na pera ka ba para mabayaran ang bila? Huli na ang lahat. Hindi siya nandito para tingnan lang ang bila. Ang taong ito ay pumunta dito para mamatay. Nagulat din sina nila at Dawn at talagang gusto nilang patayin si Gerald. Ay! May isang tao na hindi alam ang kanyang sariling lugar. Napatingin si Wyatt kay Gerald. Ito ba talaga ang isang okasyon na dapat gamitin para sa magbida-bida? Hindi talaga niya alam kung paano kumilos sa harap ng mga tao. Walang pakialam si Gerald kung ano ang sinasabi nila tungkol sa kanya. Pasimple siyang tumayo at nagsimulang maglakad papunta sa stage. Baliw? Baliw na ata siya. Baliw na talaga ang nakakatawang lalaki na ito. Sa sandaling ito, nakatitig din si Rita kay Gerald sa pagkabigla. Sa madaling salita, bukod sa ilang mga tao, lahat ay medyo napahinto. Gerald, anong ginagawa mo dito? Bilisan mo at umalis ka na. Galit na sinabi ni Rita. Ilang beses na rin niyang tinulak si Gerald. Bakit ako aalis kung gusto kong bilhin ang bila na ito? Tanong ni Gerald habang pilit nang umiti. Kalokohan. Paano mo mabibili ang bila na ito? Naiinis na talaga si Rita. Naisip mo ba na hindi ko kayang bilhin ito dahil lang sa sinabi mong hindi ko kaya? Tinanong ni Gerald nang walang emosyon. Pagkatapos nito, tiningnan niya ang financial staff ng bangko na nakatayo sa gilid bago niya sinabi, kayo, lumapit kayo dito. Ay swipe ko ang card ko. Ang ilang mga bank commissioners ay medyo nalito. Kung tutuusin, ang taong nakatayo sa harap nila ay hindi mukhang isang tao na nagmamay-ari ng ilang libong dolyar. Sinasabi pa nga niya na iswipe niya ang card niya. Gayunpaman, kakailanganin nilang gawin ito dahil hinihiling ito ng customer. Sa makatuwid, naglakad sila habang dala nila ang isang payment machine. Iniswipe ni Gerald ang kanyang card sa payment machine bago niya ipinasok ang kanyang password at ginamit ang biometric recognition function. Ding! Ang transaksyon ay matagumpay na naiproseso. Ang halaga ng transaksyon ay $120 million. Nagsalita ang cold system sound. Ang sumunod ay kumpletong katahimikan mula sa crowd ng mga tao. $120 million. Ang taong ito ay talagang may $120 million. Oh my God! Malinaw na narinig ni Rita ang lahat. Direkta niyang tinakpan ang kanyang bibig habang nahulog niya ang mikropono sa lupa. Ang kanyang isipan ay blanko sa sandaling ito. Gulp! Si Samuel, na nakaupo sa crowd ng mga tao, ay napalunok na lamang ng kanyang laway. Sobra siyang naguluhan. Sina Dawn at nila ay nagkaroon din ng gulat na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Kung tutuusin, mula sa kanilang kauna-unahan na pagkikita, sina nila, Dawn, at Samuel ay hindi lamang inasar at minamaliit si Gerald, ngunit hindi nila tinatrato bilang isang tao si Gerald. Akala lang nila na siya ay isang probinsyano. Naramdaman nila na nakakahiya talaga na makatabi nila si Gerald. Ngunit ngayon, naramdaman nila na parang nakakakuha sila ng hindi mabilang na sampal sa kanilang mga mukha ngayon. Mababa ang tingin nila sa kanya. Maaaring hindi nila kayang kumita ng mas maraming pera na tulad ng mayroon si Gerald, kahit na magtrabaho sila ng buong buhay nila. Siya ay isang napakayamang tao. Brother Samuel, sino siya? Nagbago rin ang ekspresyon ng mukha ni Melanie. Hindi ko alam. Alam ko lang na ang pangalan niya ay Gerald Crawford. Hoy! Tingnan mo. Bakit si Merlyle, ang mag-ama mula sa pamilya Holden, at ang iba pang mga mayamang negosyante ay naglalakad papunta sa stage? Paulit-ulit na sumagot si Samuel sa oras na ito. Sila Zach Howard, at ang kanyang anak ay sabay na umakyat sa platform. Tumayo sila sa parehong hilera ng walang malay. Nagulat ang lahat, binigyan nila si Gerald ng 90° bow. Masaya akong makilala ka, Mark Crawford. Binabati kita sa matagumpay na pagbili ng Mountaintop Villa. Sinabi nila ng magkakasabay na parabang napag-usapan nila ito at nakipagkasundo silang gawin ito. Isang malakas na putok ang narinig.
Nang sabihin nila iyon, tila isang malaking dagok ang tumama sa ulo ng mga tao kaya gulat na gulat sila. Mark Crawford. Lumalabas na siya si Mark Crawford. Oh my God! Siya ba talaga si Mark Crawford na mula sa Mayberry? Siya ba ang kinikilala na pambansang milyonaryo na si Mark Crawford? Napanganga sila sa sorpresa at nagkagulo. Ano? Mark Crawford? Si Gerald A. C. Mark Crawford. Napahinto at medyo napaatras si Rita. Noong nagsama-sama ang pamilya nila, may nakahula na si Gerald ay ang ganap na pambansang milyonaryo na si Mark Crawford. Gayunpaman, hindi ito pinaniwalaan ni Rita. Ito ay dahil sa parang hindi naman ganoong tao si Gerald. Ngunit gulat na gulat siya sa pangyayari sa harapan niya at halos mawalan siya ng malay. Mark Crawford. Si Gerald A. C. Mark Crawford. Hindi nakakagulat na wala lang sa kanya ang $100 million. Hindi man lang siya nagulat nang hawakan niya ang luxurious na kotse na nagkakahalaga ng halos $2,000. Ito ay dahil siya ay isang prestihiyoso at mayaman na binata, siya si Mark Crawford. Siya ang tagapagmana ng pinakamayaman at maimpluwensyang pamilya. Naging komplikado ang ekspresyon ng mukha ni Rita. Napuno siya ng matinding panghihinayang. Kasabay nito, lumala ang ekspresyon sa mukha ni Wyatt. Nagsisisi din siya. Kanina lang gusto ni Mark Crawford na makipagkamay sa kanya. Ngumiti pa si Gerald sa kanya. Napakagandang pagkakataon iyon para sa kanya na makalapit sa mga mayamang tao at makakuha ng ilang mga benepisyo mula rito. Ngunit ano ang ginawa niya? Na hindi siya tumingin kay Mark Crawford. Saka ano pa ang sinabi niya? Kinondena pa niya si Crawford, sinasabing siya ay isang walang kwentang tao. Sinimulan pa niyang bigyan siya ng isang matinding leksyon, ngunit ngumiti lamang si Mark Crawford at walang sinabi. Sa parehong oras, sina Dawn nila Samuel at Melanie ay napanganga sa gulat. Sa madaling salita, napuno sila ng matinding panghihinayang. Tumayo si Gerald sa platform. Tumingin siya sa kanila na at nakita ang gulat na itsura nila. Ginawa niya ang parehong bagay, ngumiti lamang siya ng kaswal. Hindi niya kailangang magalit sa kanila. Mas mainam na gawin niya ito. Mas makakabuti ito kaysa bugbugin sila. Napatingin si Gerald kay Rita na nasa tabi niya. Rita, binili ko na ang villa ngayon. Hindi mo ba ako bibigyan ng susi at pagkatapos ay dadalhin mo ako doon para tingnan ang mountaintop villa? Ako. Mark Crawford. Hirap na sinabi ni Rita. Hindi niya alam kung paano niya dapat tawagin si Gerald. Tumalikod siya at dinala sila sa villa. Hindi nagtagal, narating nila ang paanan ng bundok kung nasaan ang mountaintop villa. Rita, gusto rin naming pumunta. Pweks mo bang pakiusapan si Mark Crawford at hilingin sa kanya na isama kami? Ang dalawang magagandang babae, sila Dawn at Nila ay sumugod sa harap nila ngayon. Nang malapitan nila si Rita, sinadya nilang palakasin ang pagsasalita nila upang mapakinggan sila ni Gerald at mapagtanto na nagsisi talaga sila sa kanilang ginawa. Hindi nila pinansin ang malalim na kahihiyan na sumakop sa kanila noong ginawa nila ito. Wala silang pakialam dito. Ang pinakamahalagang bagay ay kinakailangan nila pasayahin si Mark Crawford upang patawarin niya sila. Naniniwala sila na makakakuha sila ng isang bagay mula doon. Kahit na baka magalit sa kanila si Mark Crawford, maaari silang manatili sa kanyang tabi at maging kanyang mga tagapaglingkod dahil maganda nga naman sila. Hindi Hindi ko pwedeng gawin iyon. Gulat pa rin si Rita. Paano siya makakatulong upang makiusap kay Gerald? Mark Crawford, pwede mo ba kaming pahintulutan na umakyat doon at tingnan ang villa? Nagkamali kami kanina. Humihingi kami pasensya sayo. Pwede ba naming malaman kung paano namin mahihingi ang iyong kapatawaran? Parehong umiyak sina Dawn at Nila. Sa katunayan, naramdaman ni Gerald na medyo nalulungkot siya sa kanila nang makita niya ang mga babaeng ito na umiiyak. Masyado nilang binago ang kanilang pag-ugali sa napakaikling panahon. Binalik ni Gerald ang sinabi nila kanina. Good, kung gusto niyong patawarin ko kumilos kayo na parang isang aso at tumahol sa harap ko. Galit niyang sinabi ang mga salitang iyon, hinihiling niya ang mga babaeng ito na umalis agad. Ilang kahol ang narinig. Hindi inaasahan, nagsimula silang tumahol tulad ng isang aso sa harap ng lahat. Sa parehong oras, umikot sila at sinabi. Mark Crawford, mukha ba akong aso ngayon? Anong uri ng maliit na babaeng tuta ang gusto mong makita? Bakit hindi mo ako hilingin na gumalaw para sayo? Inilabas nila ang kanilang mga dila kay Gerald.
Diemet. Parang sasakit ang ulo ni Gerald. Ang dalawang babaeng iyon ang pinakawalang hiyang mga babaeng nakilala ni Gerald sa buong buhay niya, higit pa sila kay Xavier. Hiniling niya sa kanila na tumahol tulad ng isang aso, at ginawa nila ito ng walang pag-aatubili. Sa totoo lang, binato ni na Dawn at nila ang lahat na mayroon sila ngayon. Tiyak na makakapit sila ng mahigpit kay Mark Crawford anuman ang hilingin ni Gerald sa kanila na gawin. Ito ay talagang isang mabisang taktika. Tahimik si Gerald ngayon. Kinaway niya ang kamay niya. Sumama lang kayo kung gusto nyo. Mark Crawford. Sa sandaling iyon, sumigaw si Wyatt. Tinaas niya ang magkabilang kamay niya at niyuko ng bahagya ang kanyang katawan. Pagkatapos ay nakiogsiksikan siya sa mga tao at tumakbo papunta kay Gerald. Mark Crawford. Hindi ko alam kung sino ka kanina. Ako ay nagkamali. Patawarin mo ang aking masamang ugali. Ako si Wyatt Light. Ngayon lang natin nakilala ang isa't isa. Hinawakan ni Wyatt ang dalawa niyang kamay sa himpapawid, nais na magkaroon ng isang malapit na pakikipag-ugnay sa kanya habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Si Mark Crawford ay talagang hindi isang tao na kayang bastusin ni Wyatt. Tiyak na masisira niya ang reputasyon ni Wyatt ng ilang minuto. Hindi kita kilala. Mahinang sabi ni Gerald, saka nilagay ang mga kamay sa bulsa. Mark Crawford, nasaktan ka namin ng anak kong babae kanina lang. Patawarin mo kami. Humihingi kami ng pasensya. Medyo dismayado si Wyatt. Kinawayan niya kaagad ang kanyang kamay, at si Melanie ay lumapit at may pagsisisi sa kanyang mukha. Lumalabas na ang nakakawang tao na ito ay si Mark Crawford pala. Hindi ito inaasahan. Mark Crawford, nagkamali ako kanina. Oh? Wala ka bang mesopobia? Nakaupo ako sa likuran mo ngayon lang. Sobra kang nabalisa na pinalitan mo na lumipat ka ng pwesto. Ngayon, parang wala na ang pagkabalisa mo. Bakit ba sobrang lapit mo sa akin? Hindi ka ba natatakot? Ngumiti si Mark Crawford at iyon lang ang ginawa niya sa ngayon. Ay, namula ang pisngi si Melanie. Hindi ba ako sapat na kaakit-akit para sa kanya? Pilit na ngumiti si Gerald at umiling. Hindi na siya nag-abala tungkol sa kanila. Pagkatapos ay tumalikod siya at umakyat sa bundok kasama si Zack at ang iba pa. Iyon ang unang pagkakataon na kinondena ni Gerald ang ibang tao. Sa katunayan, ngayon ay medyo galit na siya. Matapos ilabas ang kanyang galit sa ganoong paraan, gumaan ang pakiramdam niya. Bukod pa dito, ang kanyang napakamagarbo at mayabang na pangalawang pinsan na si Rita ay sumunod sa likuran niya, hawak ang susi sa kanyang kamay. Naramdaman ni Gerald na talagang napakahusay na maging isang mayamang tao. Sa katunayan, si Rita ay nasa may problema din dahil nagsimula siyang makaramdam ng iba't ibang damdamin at emosyon para kay Gerald sa oras na iyon. Pakiramdam niya ay medyo gwapo si Gerald kaya sobra siyang nagalit. Napahiya si Rita ng sobra, ngunit alam niya na ito ay isang magandang bagay. Ito ay dahil parang mayroong isang bagong pagkakataon para sa kanya na ikasal sa mayamang pamilya. Sa nakikita niya, mukhang hindi siya kinamumuhian ni Gerald. Bukod pa dito, siya na ngayon ang magiging butler para sa Mountain Top Villa simula ngayon. Tiyak na magkakaroon siya ng mas malapit na koneksyon kay Gerald. Sister, nangangahulugan ba na may gagawin akong masama sayo? Kakaiba talaga ang hapon na iyon. Naglakad-lakad si Gerald sa paligid ng villa na umabot ng halos 1 hanggang 2 oras. Pagkatapos ay sumunod sila sa kanya na bumaba ng bundok bandang 4 o'clock ng hapon. Nang marating niya ang paanan ng bundok, may ilang mga messages sa group chat ng klase nila. Mula ito sa class representative na si Cassandra, nagpost siya ng ilang mga larawan at messages sa group chat. Tumulong kayo na i-share ito sa inyong social media. Tulungan mo ang aming kaklase. Ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay may malalang sakit at hindi rin siya makakuha ng pera. Sana magbigay kayo ng ilang pera at tulungan silang malutas ang isyong ito. Pinahalagahan ang inyong kabaitan. Sa unang tingin, napagtanto ng isa na si Cassandra ang kumukuha ng mga litrato at pagsusulat ng mga contents. Si Layla Hack ang binabanggit nila. Pinakiusapan siya ni Cassandra na itas ang isang sing na may mga salitang, "Tulungan niyo ako," ang nakasulat dito at tumayo siya sa platform ng klase. Tila hinihingi niya ang tulong ng lahat. Sa sandaling iyon, si Layla ay labis na namumutla at ipinikit niya ng mariin ang kanyang mga mata. Mahigpit na hinawakan niya ang sing sa kanyang mga kamay. Malinaw na ang kanyang mga kuko ay nakasaksak ng malalim sa papel.
Mga kaklase, ito ang litrato at mga detalye na dinisenyo ko para kay Layla para sa pagkuha ng mga pondo. Mayroon ba akong kailangang ayusin? Kung hindi, ay report ko ito sa department. Kung sa palagay mo ay walang problema dito, sumagot kayo ng 1 sa chat. Parehong nagsulat sina Blondie at Felicity ng kanilang sagot. Isa. Siya nga ang babaeng iyon. Bakit niya sisirain ang dignidad ng isang tao ng ganoon na lang? Hindi alam ni Gerald kung kailan bumalik si Layla sa school. Wala rin siyang kamalayan sa fundraising campaign na hinanda nila. Ngunit alam agad ni Gerald na ito ang ideya ni Cassandra, na gumagamit ng naturang taktika para makakuha ng mga pondo at publicity. Ito ay dahil pinilit din ni Cassandra si Gerald na gumawa ng ganitong kaparehong bagay dati. Inaangkin niya na ito ay isang paraan upang maipakita ang kanilang kompasyon at pagbutihin ang honor at reputasyon ng klase. Diemmet. Saktong alam ni Gerald ang naramdaman ni Layla sa sandaling iyon lalo na dahil naranasan niya ito dati. Hindi niya kinaya ang ganoong klaseng kahiyan, kumusta naman si Layla na mas may kumpiyansa sa sarili kaysa sa kanya. Yul, kumuha ka ng kotse. Kailangan kong bumalik sa university, ngayon din. Sabi agad ni Gerald. Hindi nagtagal, nakarating na sa eskwelahan si Gerald. Dumiretso siya sa kanilang department classroom. Nang marating niya ang west entrance, nakita niyang masikip ito. Maraming mga mag-aaral mula sa iba't ibang mga department ay nakaharang sa daanan. Nakita ni Gerald si Harper at ng iba pa na nakatayo sa crowd ng mga tao. Kaya nakipagsiksikan siya sa daan ng crowd ng mga tao. Sa kanya lang nakita ang nangyayari. Isang dalaga ang nakatayo sa west entrance na may hawak na isang nakakawang sing. Ibinaba niya ng sobra ang kanyang ulo. Ngunit nakilala siya ni Gerald sa unang tingin pa lang. Ito ay walang iba kundi si Layla. Sa tabi niya, nandoon sila Cassandra, Victor, at ang president ng student union, si Whitney. Sa sandaling iyon, kumilos si Layla tulad ng isang imahe sa background, na binibigyan ang iba ng pagkakatao kumuha ng litrato sa kanya. Gerald, nandito ka na pala. Sobrang nakakaawa. Tinapik ng bahagya ni Harper ang balikat ni Gerald. Galit na sinabi, si Layla ay may problema ngayon. Pero sobra naman na ang ginagawa ng class representative. Mabuti kung gusto nilang magsagawa ng isang campaign para makakuha ng donations. Pero bakit kailangan nilang pilitin si Layla na hawakan ang isang signa tulad nito at tumayo dito sa harap ng lahat? Sinabi ni Benjamin, kung hindi sila gumawa ng kaguluhan, paano makakuha ng popularity ang department natin? Tingnan lang natin ito ngayon. Ang mga representative ng class na sila Victor at Whitney, ay abala na nagtatrabaho buong hapon para sa fundraising event ni Layla. Sinabihan nila si Layla na tumayo doon ng ganoon para lang mapansin siya ng ibang tao. Bukod pa doon, ang event na ito ay nakakuha ng pansin ng university. Sinasabi nila na dapat nilang bigyan ng kahalagahan ito at dapat nilang tulungan ang partikular na mag-aaral para malutas ang kanyang krisis. Sa totoo lang, maraming mga estudyante na alam ang kwento tungkol sa event na iyon. Medyo galit sila tungkol dito. Ang iba na hindi alam ang nangyari ay magdududa sa pangyayaring ito. Tingnan mo lang siya. Nakakaawa siya. Naubos ang pera ng kanyang pamilya. Kaya handa siyang tumayo sa harap ng lahat, sinusubukan ang lahat ng kanyang makakaya na makakuha ng donations para panggamot sa kanyang nakababatang kapatid na may sakit. Nakakaawa siya. Marami sa kanila ang handang magbigay ng ilang pera para sa kanya. Pero, para sa mga nakakaalam ng tunay na kwento sa likod nito, ay nakakaalam na ang lahat ay pinlano at inayos ni Cassandra. May nangyari noong umaga. Bumalik si Layla sa university at humingi ng tulong kay Cassandra. Sa huli, naisip ni Cassandra ang ganoong plano na fundraising event para sa kanya. Kung tumanggi si Layla na gawin ito, hindi niya tutulungan si Layla sa iba pa niyang mga kailangan. Merzach, nandito ka na pala. Nakipagkamay si Cassandra sa isang middle-aged na kalbo na direktor. Pagkatapos nito, ang middle-aged na direktor ay naglabas ng kanyang donasyon, $200 ang halaga nito at inilagay niya ito sa kahon ng donasyon. Merzach, mag-group picture tayo. O naman. Narinig ang tunog ng mga shutter. Kumuha sila ng group picture. Hoy! Tyler! Max! Nandito pala kayo. Sa sandaling iyon, ang mga kaibigan ni Victor ay dumating din malambing ang bati niya sa kanila. Ang mga kaibigan niya ay nagmula sa ibang department at kaibigan din sila sa student union.
Pagkatapos, nagbigay din sila ng ilang daang bilyar. Di nagtagal pagkatapos nito, nag-snap sila ng ilang mga group photos doon. Pinanood ni Gerald ang buong eksena. Napagtanto niya na ang buong proseso ng donasyon ay may halos magkatulad na pamamaraan. Paano ito matatawag na donasyon? Ito ay isang uri lang ng pagbibida ng karangalan ng isang tao. Galit na galit si Gerald hanggang sa namutla ang kanyang mukha. Naawa siya kay Layla na ngayon ay mukhang wala ng pag-asa at desperado na. Kasabay nito, naramdaman niya rin na medyo nanghihinayang siya. Siya ang unang nakakaalam na may mali sa pamilya ni Layla. Nagtiwala si Layla sa kanya at sinabi sa kanya ang tungkol dito. Bukod pa dito, pinayuhan niya si Layla at binigyan siya ng pag-asa. Pero sa mga sumunod na araw, hindi niya nagawang tulungan si Layla para malutas ang krisis na iyon sa oras. Iyon ang dahilan kung bakit napunta si Layla sa isang mahirap na posisyon. Si Gerald ay hindi ganong mabait at mapagbigay na tao. Ngunit sa tuwing tinitingnan niya ang eksenang iyon, hindi niya maiwasang maiisip ang tungkol sa kanyang sarili. Dahil sa naranasan niya rin ang ganitong pangyayari dati. Hindi ko na ito hahayaang magpatuloy pa. Baka mawalan pa ng gana si Layla na mabuhay pa. Habang iniisip niya ang tungkol doon, sumugod si Gerald sa crowd ng mga tao, at itinulak niya si Victor na kumukuha pa rin ng group photo. Inagaw niya ang sig ni Layla at itinapon ito. Gerald, ikaw. Namamao si Layla. Malinaw, maraming beses siyang umiyak ngayon. Layla, hindi mo kailangang maging background para sa kanila. Kung gusto ka nilang tulungan ng buong puso, hindi nila gagawin ito sa'yo. Tutulungan ka nilang kumita ng pera. Bumalik ka lang muna sa classroom. Galit na sinabi ni Gerald. Maraming mabait na tao sa mundong ito. Kung ang isang tao ay nasa matinding problema, ang iba ay tutulong sa kanya kung napansin nila ito. Pero, bakit ito ginawa nila Cassandra at Victor? Kontrolado nila pangyayaring ito at nagmukha silang mabait the event na ito. Hindi dapat gawin ang event na ito sa mga taong naghihirap. Gerald, baliw ka na ba? Galit na tinitigan ni Whitney si Gerald. Kailan siya naging matapang? Gerald, alam mo pa ba ang sinasabi mo ngayon? Binabalaan kita ngayon. Umalis ka na ngayon. Kung hindi man, patatalsikin ka sa school na ito. Sobrang pinahalagahan ni Cassandra ang kanyang karangalan at katanyagan. Galit na galit siya nang marinig niya na pinapagalitan sila ni Gerald. Lalo na si Victor. Isa kang mahirap na tao. Huwag ka masyadong magmayabang dahil lamang sa nanalo ka sa loto. Ang kapal ng mukha mo para itulak ako. Pagkatapos, hinawakan ni Victor ang buhok ni Gerald at kinaladkad. Bigla niyang sinampal ang mukha ni Gerald. Si Victor ay tiyak na isang tao na may masamang ugali. Galing siya sa isang mayamang pamilya. Tinatrato rin ba siya ng ganoon sa kanilang pamilya? Bukod pa dito, hindi ganon kalakas si Gerald. Medyo nasaktan si Gerald dahil sa sampal niya. Huwag mo na siyang bugbugin. Victor, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo siyang bugbugin. Ayoko na ng donasyong ito. Huwag mo lang siyang bugbugin. Takot na takot si Layla. Sumugod siya patungo kay Victor at hinawakan siya dahil nangyari ito dahil sa kanya. Lumayo ka. Dalawang nakakaawa na mahirap na tao. Bakit mo ako hinahawakan? Sumigaw si Victor. Gusto pa niyang sumugod kay Gerald patabugbugin siya. Isang malakas na tunog ang narinig. Biglang naramdaman ni Victor na ang kanyang paningin ay lumabo at hinarangan ng isang bagay na itim. Isang pulang bagay ang lumabas sa harapan niya at dahan-dahan itong lumaki. Si Gerald yun. Kinuha niya ang isang brick mula sa tabi niya at malakas na hinampas sa ulo ni Victor. Gumamit si Gerald ng napakalakas na puwersa. Nasira ang brick. Isang malakas na sigaw ang narinig. Hinawakan ni Victor ang kanyang ulo, nahulog sa lupa, at napasigaw siya sa sobrang sakit. Sinaktan ni Gerald si Victor. Ang iba naman ay takot na takot. Parehong natakot sina Whitney at Cassandra sa kanilang nakita. Napakalupit ni Gerald. Naku! Pinalo ng mahirap na tao si Victor. Ayaw na niyang mabuhay. Hindi niya ba alam na isang maimpluwensyang tao ang tatay ni Victor? Huli na ang lahat. Hindi na siya makakapagpatuloy sa university na ito. Paano siya mananatili sa lugar na ito? Kahit napaalisin siya ng university, paano niya makakaya na manatiling mabuhay at umalis sa istasyon ng tren ng Mayberry? Gulat na gulat ang ibang mga tao.
Ito ay dahil mayroong ilang mga uri lamang ng mga tao sa mundong ito kung saan ang may mga taong hindi ka pwedeng galitin o kainisan. Kung hindi man, ang kanilang buong buhay ay masisira ng tuluyan. Victor, okay ka lang ba? Damn it. Ang tapang niya para bugbugin ka. Go talaga. Bilisan mo at tawagan ang iyong tatay. Patay ang buong pamilya niya. Totoo ayon, Victor. Hindi namin hahayaan na makawala ang bastard na ito. Victor, nawalan ka ng maraming dugo. Di nagtagal, napalibutan siya ng isang grupo ng mga kababaihan. Sinuportahan nila siya at tinulungan. Makikita na sobra silang nasaktan. Bukod pa dito, galit nilang tinitigan si Gerald. Totoo na sobra nilang sinasamba si Victor. Siya ay gwapo at mayaman pa. Ngunit si Gerald ay walang iba kundi isang mahirap na nakakaawang tao. Tiyak na maparusahan siya sa pagpalo kay Victor. Pita! Sigurado na hindi ko siya papayagang umalis dito. Ipadala mo lang muna ako sa hospital. Tatawagan ko kaagad ang aking tatay. Si Victor ay malubhang nasugatan at maaring magkaroon siya ng concussion. Sa sandaling iyon, ipinadala na si Victor sa ospital ng isang ambulansya kasama ang tulong ng iba matapos niyang sinabi iyon kay Gerald. Gerald, maghintay ka lang. Pero ano nang nangyari kay Gerald? Ngumisi lamang niya. Teka! Ayoko nga. Sa totoo lang gusto talaga ni Gerald na talunin si Victor. Noong nakaraan, si Gerald ay inutusan ni Victor na pumunta at gumawa ng ilang gawain para sa Student Union. Kapag siya ay mabagal sa kanyang trabaho, sinisipa siya ng maraming beses ni Victor. Binubugbog pa niya ng maraming beses si Gerald. Bukod pa dito, nang makilala niya si Mila sa lecture hall noon, halos mabugbog siya ni Victor dahil sa pagdumi sa sapatos ni Mila. Ngunit si Victor ay pinigilan ni Mila. Karaniwan, hindi niya binabanggit ang mga bagay na iyon, pero malinaw na naalala niya ang mga ito. Narinig niya na hinusgahan sila ni Victor bilang dalawang kalunos-lunos na mahirap ngayon lang. Di nagtagal, napuno siya ng sobrang galit. Victor, naging abala para kay Layla ngayon. Pero ngayon, kinundena mo siya ng ganoon na lang. Nirerespeto mo ba talaga siya? Kaya kinuha ni Gerald ang isang brick at binasag ito sa ulo ni Victor. Nagawa niyang ilabas ang kanyang galit kay Victor. Medyo maganda ang pakiramdam niya rito. May nangutya. Gerald, ang tapang mo naman. Gusto kong makita kung paano ka magpapatuloy na manatili dito na nag-aaral sa kursong ito. Whitney, sumama ka sa akin. Haharapin namin ang direktor ng department. Bago pa dumating ang tatay ni Victor, kailangan nating patalsikin si Gerald at lutasin ang isyong ito. Kung hindi, magkakagulo mamaya lalo na dahil kakaiba ang ugali ng tatay ni Victor. Tama, Cassandra. Napatahimik si Whitney. Pagkatapos ay tumingin siya kay Gerald at umiling. Tila mayroon itong kahulugan. Hintayin mo lang ang matindi mong parusa. Hindi nag-abala si Gerald tungkol sa kanilang mga panunuya at sa mga masasakit na salita. Kinuha lamang niya ang kanyang cellphone at pinadalhan ng message si Zach na sinasabihan sa kanya kung ano ang nangyari kay Victor at sa mga gawain ng kanyang pamilya. Pagkatapos hinila niya si Layla pabalik sa classroom. Alam ni Harper na si Gerald ay naharap ngayon sa matinding kaguluhan. Ang pamilyang Wright ay isang mayamang pamilya. Ang ama ni Victor ay may international na negosyo at talagang mayaman sila. Bukod pa dito, ang kanyang ama ay isang lokal sa Mayberry, kaya maaari siyang maituring na isang malakas at maimpluwensyang tao roon. Ngunit si Harper at ang iba pa ay nanatili sa tabi ni Gerald, hindi pinapansin ang mga bagay na iyon. Gerald, nagtatago ka ba sa classroom? Gusto kang makita ng department director. Sa sandaling iyon, binuksan ni Whitney ang pinto ng classroom kung nasaan si Gerald. Pagkatapos ay nag-cross ang kanyang mga kamay sa harapan niya, nagsalita siya. Nga pala ikaw si Harper, di ba? Umalis ka dito at tumulong para maimpake ang kanyang mga gamit. Kung hindi, kailangan niya itong gawin pagkatapos niyang bumalik sa classroom mamaya. Ginawa niya iyon dahil lamang sa pagbili ni Gerald ng mga branded na damit para sa kanya dati. Kaya paalalahanan siya ni Whitney. Pagkatapos ay agad siyang umalis. Sumunod si Gerald sa likuran ng Whitney at umabot sila pintuan ng department director's office. Si Cassandra at ang ilang mga babae na malapit kay Victor ay naghihintay din sa pintuan. Nakangisi silang lahat, bakit ka naglakas loob gumawa ng ganoong bagay? Pumunta sa opisina ngayon. Gusto kang makita ng department director. Nakakatakot ang ngiti sa mukha ni Cassandra.
Huwag mong isipin na makakatakas ka sa isang mababang parusa na tulad ng pagpapatalsik sa'yo sa college. Ito ang sasabihin ko sa'yo. Ang buong buhay mo ay nasira ngayon dahil binugbig mo si Victor. Galit na sabi ng ibang babae. Kaswal nang umiti lang si Gerald. Binuksan niya ang pinto at direktang pumasok sa opisina. Si Reeds ang director ng department. Ang pangalan niya ay Jacob Reeds. Siya ay isang middle-aged na lalaki na nakasuot ng salamin. Sa sandaling iyon, umiinom siya ng tsaa at nagbabasa ng newspaper. Sa oras na pumasok si Gerald sa opisina, inilapag niya ng malakas ang tikop sa mesa. Gerald, nagulat ako nang bubugbog ka na ng mga tao ngayon. Napakahusay mong mag-aral at mabuti kang tao. Bukod pa dito, ikaw ay isang matapat na tao din, hindi ko naisip na magiging impulsive ka. Loko ka talaga. Mahigpit siyang sinaway ni Jacob. Reeds, sinimulan niya ito. Kalmadong sinabi ni Gerald. Ngumisi si Jacob. Wala akong pakialam kung sino ang nagsimula nito. Binugbog mo si Victor. Mali ka na gawin yon sa kanya. Ito ang sasabihin ko sa'yo, malaking kaguluhan ang ginawa mo. Bukod pa dito, paano may kumpara ang pinagmulan ng iyong pamilya kay Victor? Ganito na lang. Mayroon akong isang application form dito, nag-a-apply na umalis sa kolehiyo. Pirmahan mo na lang ito at iwan ito sa akin. Nakatitig ng masama si Jacob kay Gerald. Ang mga sinabi ni Jacob na magagabdang bugay tungkol kay Gerald kanina ay walang anuman kundi civilities lamang. Hindi inakala ni Gerald na magiging seryoso ang sitwasyo, at aabot ito hanggang sa siya ay mapatalsik mula sa kolehiyo. Ngayon ay napagtanto niya na nagpasya si Jacob na paalisin siya mula sa university dahil si Victor ay nagmula sa isang mayamang pamilya at mahirap si Gerald. Kung binugbog siya ni Victor sa araw na iyon, ang kailangan lang gawin ni Victor ay humingi lang ng tawad sa kanya at bayaran ang mga gamot na kailangan niya. Ngunit kung ang sitwasyon na ito ay magkabaliktad, siya ay mapapatalsik mula sa university. Hindi niya ito mapigilan. Wala siyang nagawa kundi pirmahan ang form dahil naging malala na ang sitwasyon. Inilagay ni Gerald ang kanyang cellphone sa mesa, kinuha ang panulat, at naghanda na pirmahan ang form at isusulat niya na din ang dahilan kung bakit siya alis sa university. Mapanghamak nang umiti si Jacob. Nakakagulat na biglang tumunog ang cellphone ni Gerald. Nakita sa caller ID na ito ay isang tawag mula kay Moraine. Ito ay isang tawag mula sa Minister ng Ministry of Education, siya si Moraine. Noong nakaraang linggo, ang kanyang kapatid na babae na si Jessica ay hiniling si Gerald na kausapin si Moraine ng ilang beses dahil sa kapakanan ng investment sa Scotto Elementary School. Ngunit hindi nakasagot si Gerald sa tawag. Mabilis niyang pinirmahan ang form, gayunpaman, ang tawag na iyon ay nakakuha ng atensyon ni Jacob sa tabi niya. Siya ba si Moraine? Bakit meron kang number ni Moraine? Tiyak na wala si Jacob sa posisyon na makilala si Moraine. Ngunit naalala niya ng malinaw ang contact number ni Grain. Bakit tinawagan ni Moraine si Gerald? Bakit niya kinontak si Gerald? Ikaw? Bakit ka nakatulala? Sagutin mo ang tawag. Lalong lumala ang ekspresyon ng mukha ni Jacob. Diretso siyang tumayo at sinabi kay Gerald na sagutin ang tawag. Naku! Kahit na ang chancellor ay hindi nangangahas na hindi kausapin ang isang mahalagang tao tulad ni Moraine.